Sorry, nagdidikit-dikit kasi kapag bago ang bills eh. Alam ko 29.5 na to eh. Teka, bibilangin ko ulit. Tama, sakto na to. 1. Salamat. Dahil ilang beses mo nang binilang to, hindi ko na bibilangin uli. I received 29,500. Bayad na kayo, ma'am. Pwede na kayo magpalit bago ang treatment. Dumiretso kayo sa dressing room tapos magpalit kayo ng gown. Nakalagay yun sa locker nyo. Ha? Ano yun? Gown? Mukhang mas healthy ka kaysa sa akala ko. Talaga? Sa bagay, mukhang healthy nga ako, Doc. Ang dami yata na kinakain ko. Hindi naman sa ganun. May unhealthy na overweight. Yun yung mga tao na marami ang body fat. Yung iba naman, overweight dahil sa muscles. Ganun yun sa'yo. Edi healthy ako? Oo naman. Body mass index ang ginagamit natin para ikumpara ang amount ng muscles at body fat. Tingnan mo to. 24 ka, nasa normal range. Ang akala ng marami, mataba sila kasi kinukumpara nila ang sarili nila sa female idol groups o celebrities. As a doctor ng weight clinic, nakakalungkot yun. Totoo yun. May napanood akong idol group sa TV noon. Kinakain lang nila, kalahating kamutit, nilagang itlog. Mas marami pang kinakain ng ibon. Tapos yung kaibigan kong si Nani, papayato siya pag kamuti ang kinain niya. Kaya isang kahon ng kamuting kinakain araw-araw. Kaya lang, malaki ang possibility na mag-fail ang ganong extreme diet. Tulad na sinabi ko, kapag nagpapapayat, hindi binibigla at dapat sa healthy na paraan. Huwag kang ma-stress sa weight mo. Okay, ayoko rin naman magbawas ng timbang overnight. Hindi maganda yun, Doc. Okay lang sa akin. Noon pa man, ganito na kasi ang katawan ko eh. Pero syempre, gusto ko lang masiguro na healthy ang pagbabawas ka ng timbang. Okay, sige. Naniniwala akong magagawa mo ang weight loss program. Ang mabuti pa siguro, lumipat na tayo sa kama. Kama? Para sa treatment. Humiga ka na sa kama, please. Lalagyan ko na ng cream. Excuse me. Sisimulan ang treatment. Medyo malamig lang to, ah. Pakilista lahat ng kinakain mo kasamang snacks para mabigyan ka namin ng tamang counseling. Ito ang instruction for stretches. Lagi mo itong gawin. Okay. Salamat. See you soon. First day mo ngayon, kaya wag mong biglayin ang diet mo. Mukhang uulan mamayang gabi. Magdala ka ng payong mo, ha? Yung payong niyo, Doc, ibabalik ko na lang yun sa next session. Sorry. Hindi ko naman hinahanap yun eh. Ganun ba ang dating? Hindi naman ganon. Pero kailangan ko rin ibalik yung payong niyo. Sige po. Thank you ulit. Bye, Doc. Ingat ka.
po ba to? Bakit hindi na lang? Subukan mo to, bagay to sa'yo. Ang ganda. Tingin ka sa salamin. Hindi ba pangit tignan sa akin? Lalo ka naging cute. Mas mukha kang babae. Sige pa, kukunin ka. Di pa plastic pa lang ha? Oo, kayong gumagawa ng mga to? Nagbebenta ako, pero gumagawa rin ako pang regalo. Mas okay may kasama yung payong kapag binalik ko sa kanya. May dinedate ka ba ngayon? Ma'am? Wala po. Eh, bakit tumataba ka, ha? Talaga bang hindi ka lumalabas para makipag-date? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ayaw mo pumunta sa Russia. Ayaw mo rin mag-maintain ng weight. Paano ka makakapasok yun sa national team? Dapat ipakita mo namang dedicated ka. Okay, Coach. Gagawin ko ang best ko. Pahingi. Pahingi kahit konti lang. Miss ko na to eh. Sobrang tamis. Magtira tayo para may makain pa tayo mamaya. Oo, syempre naman, kakainin pa namin to. Oo nga, para walang masayang. Bigla ko naalala, sa tingin niyo, ano nangyari kay Shiho? Hindi na siya ganun kagaling? Kahapon daw sumugod siya sa boys' dormitory, tapos umiyak sa harap ng ex-boyfriend niya. Di nga, totoo. Baka dahil di siya pasok sa national team. Alam niyo, kanina ko lang nakita na napagalitan siya ni Coach. Ako rin. Diba? Si Shiho talagang favorite ni Coach nun pa lang. Sa totoo lang, parang naaawa na ako sa kanya. Kasi hindi na siya ganun kagaling. Bumabagal na ang kilos niya kasi matanda na siya. Tapos wala pa siyang financial support sa parents niya. Bakit wala? Di ba rich kid siya? Hindi ka updated? Oh? Anong ibig mong sabihin? Baka hindi kayo makapaniwala sa nangyari sa kanya. Ano yun? Ikwento mo Bakit? nga. Anong nangyari? Pinuntahan ko kasi na maaga si Coach. Pagkatapos, si Shiho, nagwawala siya papalapit sa amin. Pagkatapos, Totoong sumusugod ako sa boys' dormitory. Pero hindi naman ako umiyak. Sobrang dramatic lang talaga ng kwento ng iba. Sobin, bakit? thank you at naiintindihan mo ako. Pero sana, huwag kang makialam sa family business namin. Hindi mo kailangan mag-alala doon, okay? Okay, sige. Bye. Ingat. Gosh, nandun pala siya. Pamangkin natin siya. Okay ka lang ba? May nakain ka ba na kung ano? Heto. Ay, Thank you. uy! Ikaw si Shiho, di ba? Good evening po. Wow, ang tagal mong nawala. Kailan ka dumating mula, Terong? May ilang araw na rin. Teka, mali bang i-welcome back kita? Di bale, pwede ka pa rin namang bumalik doon. Yung ibang athletes, hindi nakakarating sa Terong. Oo nga. Okay ka na ba? Gusto mo kunan kita ng gamot? Wag na po. Okay naman ako. Sige po. Dumalaw ka sa clinic minsan. I-massage natin ang ankles mo. Weak ang ankles mo eh. Sige, Doc. Magte-training na po ako. Sige lang, mauna ka na. Ito pong... thank you. Paano masisira ang tiyan niya? Halos hindi nga siya kumakain. Okay lang ba yun? Okay lang yun. Di naman mahal ang regalong to eh.
Yung ibang babae natatakot kapag ginulat tapos ikaw bigla ka manununtok. Sabi na eh. Hoy, bakit mo ba ginawa yun? Gusto mo ba talaga makatikim ng kamao ko? Ito naman. Ang sungit naman. Gino-joke lang kita. Parang di naman tumabiro. Ano yan? Bakit mo ba? Pagkain na naman, no? Ano ba yan? Tama ako, pagkain, no? Ano ba? Ang kulit nito Okay, sorry na ha. Kasi nakakalimutan kong babae ka pala. Sorry na. Sorry talaga. Sorry na. Bakit? Ano? Ano bang problema mo? Para naman tayo nasa horror movie. Kasi, basta, hindi tungkol sa akin to. Yung friend ko kasi. Yung dalawa mong friends, sino doon? Yung may buhok o yung isa? Hindi silang tinutukoy ko. Basta, ganito yun Yung friend ko, may crush siya. Tapos may hiniram siyang gamit sa crush niya at kailangan niya ibalik yun sa kanya. Bilang pasasalamat, gusto niya magregalo. Okay lang ba? Wala naman sigurong tatanggi sa regalo. Di ba okay lang naman? Oo, okay lang naman. Basta hindi siya masyadong nag-effort doon. Masama ba kung handmade gift yun? Sige, isipin mo Kung handmade gift ang ibibigay niya, ang ibig sabihin lang nun, iniisip niya siya habang ginagawa yung gift. Medyo nakakailang yun, di ba? Sabi mo di pa sila ganun ka-close. Maiilang siya doon. Oo, no? Alam mo kasi, kapag obvious na may feeling siya sa kanya, mapapatras yung lalaki, sigurado na yun. Mali yata ako. Magpadala na lang siya ng message para magpasalamat. Hoy! Untik na ako magkamali doon Paano kung hindi ko nakausap si Junyong? Ano kaya? Dapat sobrang simple ng message. Okay na ba? Ay, ang pangit ng sulat ko. Dapat pinapractice ko rin ang pagsusulat ko Sorry Ang ganda niyan Binili mo yan? Hindi sa akin to. Hiniram ko lang sa friend ko. Parang ang saya mo Hindi no. Wala lang yun. Siguro may dinedate ka. Kainggit. Wala akong boyfriend Sa dami ng maiisip mo, yun pa talaga. Paano naman kaya ako magkakaroon ng kadate? Alam mo, hindi ka magaling magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Okay, sige na, sabi mo Matutulog na ako Good night. Ano? Talaga? Totoo yun? Oo! Kalat na kaya ang chismis. Ang tawag nila, pagsugod ni Shiho at pagwawala sa boys' dormitory. Sigurado akong pasok yan sa top 3 news. Grabe, mas matapang siya sa akala ko. May swag din siya. Sa bagay, gano'n naman ang mga gymnasts, strong-willed sila. Di ba, kaya nilang isuka ang fried chicken kahit na nakain na nila? Pero hindi nakakagulat yun. Ang mas nakakagulat na naging sila ni Junyong. Ba't naging sila? Sobrang bait ni Shiho para kay Junyong. Siyempre, isa kaya si Junyong sa popular guy sa school. Oo nga, hindi mo maitatanggi yun, Bokcho. Ang cute ko yan ni Junyong. Alam nyo, hindi naman ang itsurang mahalaga sa lalaki. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Ito kasi si Junyong. Masyado talaga siyang isip bata. Dapat siyang mag-mature. Hoy, kayong tatlo. Kailan ba nandito, ha? Magdadaldalan lang ba kayo? Masyado na kayong pabaya. Hindi porket 2 taon na kayo dito, ka-level nyo na ang mga seniors nyo.
Anong tingin niyo sa gym? Playground nyo? Hindi po, pasensya na. Pasensya na! Pasensya na. Nagpapabaya na nga sila. Hindi na sila naglilinis ng gamit pagkatapos ng training. Tingnan nyo, may chalk powder pa. Hoy, bakit ganito? Binababoy nyo ang gym na to ah. Ano problema, ha? Ano yun? Naging pabaya ang tatlong yan. Hindi na rin sila naglilinis sa equipment. Imbis na mag-training, nagdadaldalan. Ay, easy lang. Kasalanan din natin kasi hindi natin sila na-manage na maayos. Sige na, i-set up nyo na yung gamit para sa training. Okay, Okay ka. Gavin. O yung Gi, masyado ka mabait sa kanila. Nagmukha tuloy kaming tanga. Training na, mamaya mo na sila pagalitan. Akala mo kung sino ka? Ano? Porket captain ka na, mayabang ka na? Hoy, alam ko nagpo-podium ka na, pero wag mo kami maliitin. Sorry, excuse Huh? lang. Grabe, wala akong masabi. Sangchul, pinagmukha ka niyang tanga. Ay, nakakainis talaga sila. Laruan ba nila tayo? Lagi tayong pinagtitripan. Nasobrahan yata ako sa pagmamap, nanginginig ang kamay ko. Tingnan mo. Taon-taon na lang silang ganun. Last year din, binubulot tayo ng mga senior natin. Oo nga. Gagraduate na sila at may ilang tournaments na lang ang natitira. Dapat may offers na sila sa semi-professional team pero walang tawag eh. Nakakainit nga nung yun. Sa susunod, ganun na rin tayo. Magsi-senior na tayo, di ba? Pero kahit na, hindi tamang tayo ang pinag-iinitan nila. Totoo. Huwag natin silang gagayaan, no? Magaling tayo sa ginagawa natin. Kaya di yan mangyayari. Mauna na ako. Pabalik na lang ng tray ko, ah. Saan ka pupunta? Okay, magde-deliver ka? Basta, mamaya ko nagkukwento. Hoy! Ay, ano ba tong damit ko? Kung hindi black gray, para naman ako makikipaglibing lagi, puro ganitong kulay. Ay, ito na lang ang best option. Nandito ka na pala. Ang laking tulong sa akin ng payong. Thank you, ah. Okay lang, hindi mo na dapat sinuli. Sa kapatid ko to, pero okay lang naman. Nakakahiya yun. Hiniram ko kaya dapat isauli ko sa'yo. At saka ayoko rin naman na may utang na loob ako sa iba. Siguro dahil perfectionist ako. Uy, ang cute ng ipit mo. Bagay sa'yo. Talaga? Nakita ko lang kasi ito. Napakalat-kalat sa sahig. Kaya sinuot ko na. Ganun ba? I-check na natin ang BMI mo. Okay. Grabe. Hindi nabawasan kahit 100 grams. Bakit ganun? Kasi simula mo pa lang. Alam kong medyo matatagalan kasi may high muscle mass ka. At saka nag-promise kami sa'yo. Healthy weight loss. Okay. Healthy ang susi. Medyo overweight ka sa middle. Kaya magfo-focus tayo doon. Sa exercise program, itatarget natin ang area na yon. Pero masyadong busy ang college students. Busy nga ako. Matanong ko lang, ano nga pala ang mini-major mo? Ha? Yung major ko? Ano? Yung major ko? Cello ako. Cello? Uy! Cello? Music student ka pala. Hindi ko nahulaan. Sa totoo lang, medyo na-surprise ako nung una kitang makita. Hindi madali sa babae magbuhat ng ganun kabigat. Pwera na lang kung malakas ang arms niya. Naiintindihan mo? Siguro, nasanay ka na sa pagbubuhat ng cello mo. Tama ba yun? Siguro. Baka nga dahil dun, Doc. Wow! Gusto ko marinig na tumugtog ka ng cello. Siguro obvious na mahilig ako sa classical music. Madalas ako sa recitals. Siyempre, amateur lang ako kumpara sa'yo. Oo nga pala. Curious ako sa lahat ng cellists. Sige, sagutin mo na yung phone mo. Di naman to importante. Oy, Bokjo anak! Saan ka? Bakit?
Ano pa nga ba? Eh di pupunta sa school mo. Dadalhan kita ng chicken dyan. Nasa dorm ka. Wala. Wala ako sa dorm. O, iwan ko na lang sa kwarto mo. I-share mo sa mga kaibigan mo. Sige. Huwag na po. Hello? 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 Sorry, may biglang gagawin ako. Importante lang. Susundin ko pang diet plan. Salamat po uli, Doc. Patay! Baka malaman ni Papa kapag nakita niya sila. Oh, oy, tumabi ka! Uy, ano ba? Nababaliw ka na ba? Sorry, pero pwede mo ba akong ihatid sa dorm ngayon? Sige na. Teka, hindi naman ako taxi, no? Tingnan mo to. Ano yung nasa buhok mo? Tutubi ba yan, ha? May paganyan ka pa. Sige na. Nagmamadali ako. Tulungan mo ako. Sige na, bilisan mo na. Dali! Ay, perwisyo naman tong batchoy na to. Nagmamadali ako! Bilisan mo! Teka lang. Dali na. Ay! Ay! Ah! Bilisan mo naman! Ah! Bilisan mo magpedal! Bakit mo ko inaampas? Ah! Bilisan mo, please! Ah! Sobrang bigat mo! Hoy! Ah! Bilisan mo! Bilis, 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 bilis! Ang bigat mo! Pinapahirapan mo ako, tabatchoy! Bilisan mo pedal mo! Hindi ka man lang ba magpapasalamat? Papa! Ay, naging driver pa ako. Ay, maninira pa ng bike. Teka lang, Papa! Nako, Diyos ko po. Eh, ba't hinabol mo pa ako? Pwede ko naman tong iwan doon sa taas eh. All women's dormitory to! Bawal ang mga lalaki dito! Kahit na ako. Madalas ako nagdi-deliver dito. Kilala ako ng house mistress nyo. Kaya walang problema yun sa kanya. Akin na nga yan! Malis na po kayo! Makataboy naman to. Marami rin akong gagawin. Di ako magtatagal dito. Sige na! Uwi na pa! Oo, mukhang nagbubunga ng pagte-training mo, ah. Abo, mas malakas ka na. Mukhang kaya mo na kang buhatin, ha. Ang daldal naman ni Papa eh! Sige na, magtrabaho na kayo! Trabaho? Ay, oo naman. Eh, kailangan ko ng pera, eh. O, enjoy mo yung chicken, ha? Overall, lumalabas sa test result mo na mataas ang stress level mo. Ang layo sa normal. Naiintindihan kong athlete ka at talagang nakaka-stress kapag nasa ganong competitive environment ka. Sandali, may nararamdaman ka bang specific symptoms pag match na? Sobrang bilis ng tibok ng puso ko kapag may race. Tapos napansin ko na parang umihina rin ang pandinig ko. Hanggang sa point na wala na talaga akong marinig na kahit ano. Parang bigla akong nabibingi. Biglang hindi ka na nakakarinig? Na-experience mo lang yun tuwing competition? Kapag may race. Pero ngayon, kahit sa training sessions pa lang. Nagpa-check na ako sa ENT. Sabi niya okay ang tenga ko. Walang problema sa tenga mo. More on psychological yan. Kadalasan nakikita ang ganong klaseng symptoms pagkatapos ng matinding shock o kaya pag nagkaroon ng traumatic experience. Pwedeng isang uri yan ng panic disorder o kaya naman conversion disorder. Yun ang sa tingin ko. O sige, ganito. Alalahanin mo kung kailan mo yun unang na-experience. May nangyari ba? Kaya na-trigger yung ganong symptoms? Ewan ko po. Wala akong maalala na kahit ano. Ang nakikita ko sa'yo, talagang defensive kang tao. Ayaw mong makita ang mga kahinaan mo. Kaya itinatago mo yon. Baka ayaw mong harapin ang problema mo. Sandali. Hindi naman ako complicated na tao. Di ba in denial ka? Ay, nako. Malaking problema to. Ang mga katulad mo kasi ang mahirap gamutin.
Ganon pa man, ilabas mo ang mga nararamdaman mo para naman matulungan kita. Kaya tingin ko mas mabuti kung kilalanin muna natin ang isa't isa. Coffee? Okay. O sige, ganito. Alalahanin mo kung kailan mo yan unang na-experience. May nangyari ba? Kaya na-trigger yung ganong symptoms? Kuya, ba't nandito ka? Sinusundo mo ba ako? Ganun na nga. Sinisiguro ko lang na sineseryoso mo ang counseling. Ay, sinungaling. Malapit dito ang seminar ko, kaya sinundo na lang din kita. Nagpunta ka para bantayan ako, tama? Ano? Kumusta? Okay ka lang ba? Oo, mukhang mabait si Doc. Tingin ko naiintindihan niya ako. Kaya sikat talaga siyang doktor eh. Alam ko namang magaling siyang doktor. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita ipapahiya. Kotse mo. Tara na. Ano yan nandyan? Yung hiniram kong payong. Ha? Bakit nakalagay pa yung payong sa paper bag? Sayang naman ito. May pinahiram ako at dyan niya nilagay. Sino? Babae? Oo, babae siya. Isa sa patient ko. Cellist siya. Nag-aaral siya sa music school? Sa bagay, ang mga lalaki, fantasy nila ang mga babaeng nag-aaral ng music. Tama ba, ha? Oy, huwag kang ang imbento dyan. Ayoko ma-involve sa patient ko. Ano pa, kuya? Kwento ka pa. Chicks ba? Maganda siya. Oo, talaga? Makapunta nga sa clinic mo para makita siya. Kailan ba yung next session niya? Hoy. Hoy, ano yan? Pagkain? Hindi. Aba, may nagregalo sa'yo. Siguradong galing sa babae, ano? Hoy, pinairam ko lang si kuya ng payong tapos binalik niya lang sa akin to. Okay na. Floral kasi. Ang weird naman ang taste ng kuya mo. Teka, ano to? Wala na! Booking ka na talaga! Ito, oh! Imposibleng magsulat ng ganito ang kuya mo! Sinungaling! Sinungaling! Hindi to para sa akin. Maraming salamat, Dr. June. Hindi lang payong ang pinahiram mo sa akin, pati na rin ang mabuti mong puso. Ay, nako. Grabe ah. May naakit na naman si kuya na inosenteng college girl. May na-fall na cellist. Cellist? Sino naman yun? Siya rin yan. Si Miss Floral. Paano kayo nagkakilala ni Junyong? Schoolmate kami nung elementary kami. Ang kaso lang, nag-transfer siya sa ibang school kaya hindi kami magkasabay graduate. Alam mo ba na ex ko siya? Sinabi sa akin ng friends ko. Ang weird ng taste mo. Siguro matindi ang connection namin. Nakakatawa. Belly fat. Oy, ikaw, Bokjong. Ang aga-aga pa, sobrang hyper ka na. Ha? Mga pasaway. Oy, Captain!
Si Wongi, wala siya rito? Bigla siyang umalis kahapon. Hindi pa siya bumabalik. Umalis siya nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Opo. Okay, Sangchul. Ikaw ang mag-lead sa kanila. Yes, Coach. Sige na. Okay, pila na. Dali, pila na. Takbo na. Go! Let's go! No! Go weightlifters! Let's go! Teka, ano nangyari kay Wongi? Akin na yan, kumuha ka na lang uli. Tinatamad ako eh. Akin na yan, ibalik mo na sa akin. Ba, ba't ganito? Normal lang ang dami. Dapat dinadamihan mo ang nilalagay mo sa tray mo. Dapat kasing tangkad ng Rocky Mountains, ng Alps at ng Himalayas. Ha? Parang medyo pumahit ka ng aking Bokju. Umayat ba siya? Siyempre hindi. Paano papayat si Bok? Malay mo, Oy, tigilan mo nga ako. Ibalik mo na sa akin yan. Ayoko. Akin na. Sinabi ng akin na yan. Kumuha ka na lang dun. Akin na kasi. Bigay mo Ayoko na. nga. Uy, Bokju, halika na nga. Akin na to. Tama na yan, Junyong. Ikukuha na lang kita. Sa'yo. Bakit hindi ko kumuha lang sa'yo? Ano bang problema mo? Ano ba? Ibalik mo na Ay! sa akin yan. Ha? Akin na kasi. Hoy! Ayaw mo ah. Matapang pa. Sayang Ayaw mo naman. talaga? Ay, Tama na nga yan, uy. Tama na. Sabi na try kumuha ko. ka na lang eh. Ihahatang ko Ano yun ba? sa'yo. Tama na yan. Hoy! Bitiwan mo na. Ju, ano ginagawa mo? Roommates kaming dalawa. Hindi mo alam? Ang saya lang na marami kang kasabay kumain. Madalas nagsiskip ng meals ang gymnasts. Minsan lang din ako kumain ng lunch. Ganun ba? Pansin ko lang, Junyong. Parang medyo pumapayat ka. Ah. Kumain ka ng marami. Ah, tama. Favorite mo tong acorn jelly. Sa'yo na lang yan. Veggies lang kakainin ko. Una na ako sa inyo ah. May gagawin pa ako. Una na rin ako. Enjoy your lunch, ha? Kailangan mo bang gawin yun? Hindi ba pwede yung sabay tayong kumain? Pwede rin naman, Shio. Pero, ayoko lang kasi na may ilang sa atin ng ibang tao. Napaka-selfish mo talaga kahit kailan. Magbalik ka na tayo. Gusto ko ulit maging boyfriend ka. Ikaw lang ang lalaki na para sa akin. Ibang klase ka rin eh, no? Alam ko, nakakatawa ako kasi ako nakipag-break sa'yo. Pero, sobrang nahirapan lang ako dati. Sobrang halaga sa akin ng competition pero hindi nag-improve ang skills ko. Ganyan nga, Unyong. Tumingin ka sa bola. Good job! Shiho, mag-balance ka sa isang leg lang. Itaas mo pa! Extend mo! Maintain mo yan! Kapag hindi ka nag-improve, hindi ka makakapasok sa national team! Ano ba namang klaseng balance yan? Palala ka ng palala bawat araw! Walang improvement! Kung patuloy kang ganyan, tapos ka na! Magre-retire ka bago pa makapasok sa national team! Mag-break na tayo. Anong sabi mo? Mag-break na tayo. Gusto ko mag-focus sa training ko. Alam ko, malungkot ka kasi natalo ka sa competition mo. Pero may competition din ako at gusto ko mag-focus doon. Kaya kung pwede, wag mo na akong guluhin. Ayoko nang maging girlfriend mo. Alam kong may dahilan ka. Pero nung araw na yon,
Wala kang idea na mas mahirap ang pinagdadaanan ko noon. Na-disqualify ako at gusto ko na magpakamatay noon. Eh ikaw, ano? Hindi mo man lang naisip ang nararamdaman ng iba. Tama ka. Masyado akong impatient at hindi man lang kita nadamayan nun. I'm sorry. Alam ko kasalanan ko lahat. Sarili ko lang ang iniisip ko. Magiging mabuti na ako sa'yo, kaya naman... Please lang. Magbalikan na tayong dalawa. Huh? Akala mo ba ganun ako kadali? Diyan ka na. Junyong, sorry talaga. Hindi ako natunawa. Hindi ako nakakain ng maayos. Ay, ano kaya nangyari sa kanila? Nagkabalikan sila? Sa tingin ko, hindi. Baka si Shiho lang ang may gusto nun. Malay ba natin kung ano talagang nangyari? Baka naman may lovers quarrel sila. Agree ka ba, Bokjo? Ay, Bokjo! Ano ba yan? Wala naman, spam lang. Dali, malilate na tayo sa training. Oh! Si Captain Unggi! Oh my God! Mukhang ngayon lang siya bumalik. Lagot. Hindi ko alam kung anong nangyari pero siguradong magagalit sila. Tumahimik na lang tayo. Uy, balita ko sa Goyang. Nakakotan na raw sila ngayon. Kawawa naman tayo, no? Ano ba sinasabi mo? Hindi lang silang semi-professional team. Ganon? Sa bago. Uy, Wongi! Uy, ano? Pasensya na. Kakusapin ko muna si Professor yun at Coach Chue. Hindi mo man lang ba kami papansinin? Bakit? Wala ka bang good news? Itsura mo kasi good mood ka eh. Kung may gusto kang sabihin sa akin, mamaya na lang. Ay, nakakainis naman talaga oh. Hoy, captain ka pero nilabag mo ang rules ng campus. Wala ka sa morning training. Wala ka bang balak na magpaliwanag sa amin? Ano? Teammates mo kami dito. Tama si Sangchul. Kailangan ko ba i-report sa inyo ang personal problems ko? Hindi naman tayo close bilang teammates, di ba? Ayoko na sana magmukhang isip bata. Pero aminin mo sa amin, nakatanggap ka na ba ng offer? Pinuntahan mo ba sila kaya bigla ka na lang nawala? Ano bang sinasabi nito? Sabi na eh. Ano nga ba naman pakialam ng Ace sa may hinang lifters na tulad namin? Sige lang, wag mo kaming pansinin. Traidor ka naman talaga eh. Alam mo, hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo dyan eh. Excuse lang ah. Hoy, mamaya na to, hindi pa tayo tapos mag-usap. Kailangan ko sagutin yan. Akin na. Ayoko nga ibigay. Sino to? Tinatawagan ka na ng coach? Sinabi nang ibalik mo sa akin yan eh! Ano, gusto mo ng tulong? Tama na yan. Ano bang problema? Hoy, balik mo na yung phone ko! Mamig ka na muna sa amin! Gulo dito, tama na. Ano? Akin na! Traidor ka eh! Hoy, tumigil na kayo! Mamig ka na! Anong problema? Umayos kayo! I-hold niyo yung plank na yan. Ibaba ang likuran. Pag may bumagsak, may dagdag kayong 10 minutes. Mga pasaway kayo. Akala nyo ba nagpakapagod ako sa pagte-train sa inyo para lang mag-away-away kayo? Ha? Mga matitigas kayo ha? Mag-mature naman kayo. Walang gagalaw. Kung di nyo kayang tumagal, mas mabuting mag-quit na lang kayo sa weightlifting. Naintindihan nyo? Ha? Pambihira. Coach Chue, dapat sa kanila, pinapahirapan sa training para sobrang mapagod at wala na silang energy para mag-away ng ganyan. Ha? Nung ako, nagpunta sa Atlanta para mag-train sa Olympics, bawal may mangyaring ganyan. Bakit? Ha? Sobrang pagod na kami sa training at di na kayong makipag-away. Dapat busy kayo sa training. Pero anong nakita ko? Nakakatismaya. Ay, sumasakit ang ulo ko. Tingnan niyo tuloy ang nangyari dahil sa ginawa niyo. Sobrang galit si Professor yun. Fighting! Kailan dito! Salamat! Tumayo na kayo. Mag-stretching kayo. Tapos labas kayo.
Ayaw niyong umupo. Kumain kayo ng karne. Wala na kayong energy. O, ba't nakatayo lang kayo? Yung mga senior dito sa barbecue, tapos yung iba, maghanda na kayo! Yes, Coach. Okay. Aray. Sa totoo lang, may diabetes ako. Sabi ng doktor, bawal na raw akong kumain ng karne. Pero kumakain pa rin ako. Magiging healthy ako kung di kakain ng karne. Pero mas gusto kong kumain kung anong gusto ko. Mas gusto kong maging masaya kaysa malusog. Yun ang paniniwala ko. Sana naman, maging ganun din kayo. Imbis na maging masaya sa pagpasok sa national at manalo, sana masaya kayo sa weightlifting. Yung ibang coach, siguro matatawa sila sa sinabi ko. Kaya nga lang, ayoko namang umabot kayo sa punto na isuko niyo ang weightlifting kasi na-damage na ang katawan niyo para lang manalo kayo ng gold medal. Kung goal niyong manalo ng medal at di kayo nanalo, di kayo magiging masaya. Pero kung mahal niyo ang weightlifting at binubuhat niyo ang barbell na yon, doon pa lang magiging masaya na kayo, di ba? Pasensya na. Pasensya na. Alam kong nahihirapan ang lahat sa inyo nitong mga nakaraang araw. Lalo na ang mga senior. Nag-aalala kayo. Pero tandaan nyo, hintayin nyo lang hanggang marating nyo ang dulo. Ganun lang yon. Okay? Hindi nyo alam ang pwede pang mangyari. Sa last half ng football game, baka patayin nyo na ang TV kasi alam nyong matatalo na ang team. Tapos biglang pumasok sa goal ang bola. Hintayin nyo hanggang dulo. Ha? Pag ganun, mananalo kayo sa buhay. Kanina pa ako salita ng salita. Ang daldal ko talaga. Naku po, nasusunog na yata itong iniihaw ko. Yun lang ang sasabihin ko. Kain na tayo! Salamat po, sir. Thank you po! Sir! Thank you, sir. Yung paper plate. Sandalo. O, ito plato. Yan. Sino May yelo ba tayo? Ano pang kailangan nyo? Ay, ano ba yan? Oh, may ihaw na ako. Mag-order ka pa ng karne. Baka kulang pa yon. Nasabi ko yun kay Mr. Jiang. Professor, akala ko libre mo yun. Ano? Pasensya na, hindi tamang sinabi ko yun. Professor, Coach, magpapaalam ako. Lalabas lang ako sandali. Kakausapin sana kita ng personal. Ano bang nangyari? Ano problema? O sige lang. Babalik ka bago roll call, ha? Oo, sige po. May problema ka ba o ano? Wala naman. See you tomorrow. Okay. Pero, Coach Chue, mahalagang magtiwala ka sa kanila. Si Kimbok Juta, may appointment ako na 7. Sorry po, pero medyo malilate ako ah. Oo, papunta na ako ngayon dyan. Ilang minutes lang, nandiyan ako. Okay, bye. Ay, ano ba yan? Uulan pa. Kainis. Ay. Sorry at ginabi ka na tuloy sa trabaho, Dok. Okay lang, nandito pa ako ng ganitong oras. Nabasa ka na naman ng ulan? Halata ba? Pangit ba? Hindi naman sa ganon. Hindi ka dapat nagpapaulan. Baka sipunin ka. Dapat nasa good condition ka. Alagaan mo ang sarili mo. Okay, gagawin ko po yun, Dok. Okay ang result mo.
Nabawasan ka ng 200 grams ng fat at walang muscle loss. Mukhang nagsistick ka sa diet mo. Talaga po? Alam niyo, hindi ko nga masyadong nasunod yun eh. Huy, hindi ako nagbibiro ah. Bakit ba ayaw mo maniwala sa akin? Tingnan mo. Ito ang BMI graph mo. Ito ang body fat mo. Tapos, Bukju, Ha? Ah, okay. Ganun pala yun. ano sabi ko? Ha? Ano? Bibigyan sana kita ng reward pero parang hindi ka naman nakikinig. Ay, Hindi sa ganun. Hindi sa hindi ako nakikinig sa'yo. Oh. Masyado lang ako nadali sa music. siya nga pala. JB Breval Sonata. Balita ko para sa cellist. Cherny New Studies yan. Totoo yun. Ano, Breval, sa daming beses ko nang narinig yun, kabisado ko na. Oh, ang haba ng etude nun. Wow! Gaano ba katagal mag-practice para ma-master ang isang pyesa? Naku, depende naman kasi yun sa isang tao eh. Ako, mga 3 months? months, pero minsan ilang taon. Pag sa cello, malaki ang pagkakaiba. Tama ka. Bokju, mabuti pang simulan na natin ang treatment. Okay. Dito na tayo. Okay. Gutom na ako. Sayang, mas makakarami pa sana tayo kung di lang umulan. Oo nga, bigla na lang umulan. Teka, nasan si Bokju? Di niya sinabi kung saan ang punta niya ngayon? Baka nagda-deliver pa siya. Sobrang busy niya nga talaga. Ano sa tingin mo? Dapat mas maging good friend tayo sa kanya. Sobrang dami natin kinakain na chicken sa restaurant ng papa niya. Oo nga. Ano kaya kung tumulong tayo sa pag-serve ng customers? Best friends! Grabe, ang konti ng customers natin. Deo, ba't ang tahimik mo nito mga nakaraan? Wala pa bang tawag ang boss mo? Tatawag pa ba siya kung nag-iskandalo ako at nanghingi ng pera? Teka nga, bakit nga pala bihira lang mapadaan dito si Bokju? Sabi ko mag-focus siya sa training. At paghandaan yung tournament. Ay, miss ko na siya. Tagal ko na siyang hindi nakakita, ha? Ang pasaway kong pamangkin. Ay, teka. Minsan ko, banyo lang muna ako. Aba't loko ka talaga, no? Tawagin bang pasaway si Bokju? Aba, itong... Hello po! Aba! Wow, napadaan kayo dito. Kumusta na? Si Bokju? Huh? Wala siya dito? Eh, bakit hinahanap niyo siya dito? Wala pa siya sa school. Akala ko... Oo nga pala. Nasabi sa akin ni Bokju na pupunta siya sa sauna. Nakalimutan ko. Makakalimutin talaga ako ngayon. Sige po, Mr. Kim. Babay po. Ingat, ha? Salamat po. Ano ba yung sinabi mo? Saan kaya siya nagpunta? Aba, malay. Grabe, hindi ako makapaniwala. Pasaway to si Bokju. Naisahan niya tayo. Ay, umanda ka sa akin, Kim Bokju! Bakit kayo nandito? May pupuntahan kayo? Wala. Hinihintay ka namin. Late ka na.
Saan ka galing? Ano pa sa tingin nyo? Eh di nag-deliver. Grabe! Halos hindi tumigil ang orders. Sobrang naging busy ako. Huwag kang magsinungaling sa amin. Kapupunta lang namin sa Bok Chicken. Walang tao kahit isa. Akala ng papa mo nandito ka. Sabihin mo na lang sa amin ang totoo, ha? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Saan ka ba nagpunta? Huwag ka nang magsinungaling. Aminin mo na. Ang totoo kasi... Ano? Ituloy mo. ano... Hindi ko masabi kasi nahihiya ako sa inyo. Bakit ka mahihiya sa amin? Besties tayo! Ah! Huwag mong sabihin dahil uli doon. Kaya ka nagpupunta sa doktor? Dahil ba talaga doon? Dapat sinabi mo na, hindi ka dapat mahiya. Alam ko, pero kasi... Anong sabi ng doktor? Malala ba? Ooperahan? Hindi naman. Okay lang ako. Ay, buti naman. Dapat kasi maging maingat ka na. Bantayan mo pagkain mo. Oo nga. Basta, huwag niyo sabihin sa iba. Ayoko magalang papa ko. Naisip ko gagaling rin agad kaya hindi ko sinabi sa inyo. Dapat sinabi mo pa rin sa amin. Nag-alala kaya kami sa'yo. Oo nga. Magagalit na kami sa'yo sa susunod kapag nagsekreto ka pa sa amin, no? Okay, sorry na. Ingat ka, ha? May gamot ka ba? Pati pagsisinungaling, dapat practicein para gumaling ka. Bahak Cello Suite number 1. Pre. Paano ba sabihin yun? I-play mo lang. Gusto mo rin ng classical music? Classical? Oo, medyo. Tungkol kay June yung... Ang charming niya, di ba? Kayang-kaya kanyang patawanin. Akala mo suplado, pero sobrang caring niya. Ewan ko. Parang hindi ko naman napapansin sa kanya yun. Ang totoo, gusto ko makipagbalikan sa kanya pero ayaw niya na. Nasaktan ko siya nun. Pwede mo ba akong tulungan sa kanya? Ako? Pero hindi ko alam ang gagawin ka. Bakit hindi? Mukha naman sobrang close kayong dalawa. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko naman ka-close yun. Okay. Sabi mo eh. Sumabog ako sa kanila. Sobrang nag-aalala kasi ako eh. Baka walang magbigay sa kanila ng offer o wala silang makuhang trabaho. Oo nga. Dapat may nag-o-offer na ngayon. Siguro, hindi ganun kagaling ang performance ng team natin last year. Isang tournament na lang at ilang matches ang natitira. Nafu-frustrate na sila. Dito nakadepende ang buhay nila. Professor Yoon, matagal ko na itong pinag-iisipan. Lalabas ka na bukas. Di ka makakapunta sa postnatal care center. Mahirapan ka mag-isa. Okay lang ako. Hindi natin afford yun. Kaya ko naman mag-isa. Nakabili na rin ako ng seaweed. Excuse me. Professor Yoon. Weight class ko? Oo. Si Coach Chue ang nakaisip nun. Alam namin na hindi naman talaga madaling magpabigat at mag-gain ng muscle mass. Pero kung gagawin mo yon, mas magiging madali sa'yo na manalo ng medal. At si Jungwoo, pwede rin siyang mag-aim para sa medal. Sige po, pag-iisipan ko po. Okay, sige lang. Pag-isipan mong mabuti. At saka tayo mag-usap, ha? Okay, ingat. Isa pa, Professor Yoon. May isa pang tatawagan. Para ma.
Ay, ano ba yan? Wait, class ni Bokcho? Oo. Matagal ko nang pinag-iisipan yun. Posible yun. Sa 63 kilograms, walang tatalo kay Bokju. Malaki ang chance niyang manalo. Kapag umakyat siya ng weight class, malamang na mas mananalo siya ng medal. Yung teammates niyang nasa 58 kilos, mas may chance na manalo ng medal. Win-win situation yun, ah. Yung natitirang competition, napaka-importante nun. Lalo na sa seniors, para magkakarir sila. Ang totoo, yung senior niyang si Woongi, pinag-iisipan niya rin ang tungkol sa weight class. Naiintindihan ko kayo dyan. Kaya lang, mas mahirap magdagdag ng timbang kaysa magbawas. Aba, nabawasan ka na ng 300 grams. Dapat bigyan na kita ng reward. Good job ka talaga. Hindi na kailangan nun. Ano bang reward ko? Ewan ko, ano bang maganda? Dapat yung gusto mo, Bokju. O sige, pag-isipan mo. O sige, magpalit ka na muna. Okay po, Doc. Anong ginagawa mo dito, Batchoy? Ay. Oh. Ano? Bakit nakaganyan ka? Ano yan? Junyong. O ano, bakit bigla ka napadaan? Kuya. Kuya! Teka, magkakilala kayo? Oh, pareho kami ng... Yung kanakwento kong cellist, si Bokju yun. Wow, yung braso mo parang sa athlete. Mahilig siya sa football. Favorite niya si Messi. Gusto ko nito, Batchoy. Kuha mo ako ng tubig. Anong nangyari kay Junhyung? Mag-usap nga tayo. Sorry naman kung crush tong kuya mo. Ganun mo kagusto ang kuya ko? Sabihin mo nga, anong nagustuhan mo sa kanya? May dinidate na ba si Jay? Ngayon ang D-Day. Alam mo, Doc,